Okay guys, what's up sa inyo? And nandito tayo sa bypass. Meron akong good news. Meron na tayong nabiling drone. So bali ito yung nabili nating case ng ating drone. So gusto ko kasing mas maayos yung lagayan ng ating drone. So ito kasi meron siyang lagayan na 3 battery. Tapos dito makikita nyo yung ating RC na controller. At ito yung ating drone. Okay. So nandito yung aking anak. Ayan. Anak, kaway ka. Hi, say hello. Hi. So, ito yung aking partner. Ayan. So, sumama sila para makita din daw nila yung pagpapalipad natin. As the chemicals that take us higher. The night's young, it has just begun. As she puts her hand in mine. We wanna chase the night. And syempre, excited tayo kasi first time nating magpalipad ng drone. At yung bad news natin, nag-expect ako na 3 yung battery ng ating drone. So, nagkaroon daw sila ng problema dun sa picture at dun sa price na binigay nila nung nag-check out tayo. Humingi naman ng paumanhin yung seller na nagkamali sila and wala na tayong magagawa. Ang magagawa lang natin siguro is bibili na tayo ng bagong battery. So, nandito tayo para i-test yung ating drone. And kung makikita nyo dito sa video, dito lang tayo sa bypass nag-test para makapag-practice din tayo. Kasi magagamit ko to, itong drone na to kapag nag-travel vlog na tayo. Pangalawang araw ko na palang nagte-test dito sa bypass. Nung una, hindi ko talaga gamay. So, nanood ako ng mga tutorial para malaman yung mga dapat malaman dun sa pagpapalipad. So, mga basic lang muna yung ginawa natin. Ano lang tayo, paikot-ikot lang dito sa bypass. Yun nga lang, hindi ko pa gamay yung controller kaya dapat siguro every morning tayo nagpapalipad. Siguro hindi ko na may share sa inyo yun kasi gagamitin ko lang din naman yun kapag magta-travel tayo para may papakita ko sa inyo yung mga magagandang views dun sa mga pupuntahan nating lugar. Hindi na tayo mangangapa pa kung sakaling magpapalipad tayo. Okay? So guys, meron tayong ibabahagi ngayon dito sa ating motor. Hindi naman siya nakaka-apekto sa performance ng ating motor. So bali, ibabahagi ko lang sa inyo yung na-encounter natin dito sa ating airbox ng ating motor. Let's go! So guys, meron tayong i-share na naman ngayon sa video na ito. At alam kong makakatulong sa inyo ito kasi bilang isang Honda Click user, sa dami ng na-experience ko sa motor na to, unti-unti kong binabagi sa inyo yung mga dapat ayusin. So dito sa ating motor kasi kapag umaarangkada tayo, napapansin ko na mayroong kakaibang tunog. So naririnig ko yun na tunog dun sa part ng CVT tsaka part ng air filter. Nung time na yun, chinek ko, akala ko yung CVT ko yung may problema. Binuksan ko yung ating CVT at tinignan ko, okay naman, so walang naging problema. And nung time na binalik ko at tinry ko ulit yung ating motor, naririnig ko yung tunog na na nagba-vibrate sa part ng ating airbox. So nung time na chinek natin, medyo lumuwag yung pinaka bolt niya. So bali ang ginawa natin doon, gumawa tayo ng washer rubber. So ginamit natin yung interior ng motor din, yung nilagay natin. Nilagyan natin ng rubber washer yung pagitan ng airbox saka yung pinaka lagayan ng tornilyo niya. So doon ko nilagay, 2 bolt yun at 2 rubber washer din yung nilagay natin. Kung makikita nyo dyan sa video na yan, naglagay din tayo magkabilaan. So, nag-add tayo ng 2 rubber washer sa panglabas. Naglagay din tayo ng washer para at least kung sakali manghihigpitan natin, hindi mapepersa yung ilalagay nating rubber doon. Kaya para mahigpitan natin ng maayos, ayan, naglagay tayo ng washer talaga. So, pwede nyong tularan yung ginawa natin. Kapag naririnig nyo yung ganitong tunog, ito, so, ganyan kasi yung tunog na maririnig nyo sa video. Pero kapag sa actual kasi, hindi ganyan. Actually, hindi naman siya nakaka-apekto sa performance ng ating motor. Yun nga lang, nakakairita talaga. Yung hindi mo talaga ine-expect na pakinggan yung mga ganong tunog. Kasi ang pagkakalam ko, natural lang talaga yun. Nagkakamalan ko pa yung ating footrest sa OBR, yung tumutunog. Pero nung time na nilagyan ko ulit ng goma yan, tinalian natin, nandun pa rin yung tunog yan, hindi nawala. Nung tinanggal natin yung airbox, may space. So doon nanggagaling yung tunog na naririnig natin. Check nyo din guys yung sa inyo if
ganun din yung tunog na ng airbox nyo. Kasi yung motor natin nasa 6,000 odo. Na-encounter na natin yun. Pero may mga ibang nag-share din about dun sa kanilang airbox na nagiging issue. So, yung problema dun sa kanila naman is nabibitak. Pero sa atin kasi, okay pa, buo pa siya. Yun nga lang, hindi lang talaga intact dun sa lagayan niya. Kaya meron talagang konting space na parang gumagalaw siya ng konti. Pero try nyo din i-check yung sa inyo kung ganun din. Pero kapag wala naman kayong naririnig na ganyan, okay lang kahit wag nyo nang galawin. So itong video na to is para lang dun sa mga nagkakaroon ng ganyang problema. Para maging aware din sila kung saan yung part na tumutunog na ganun. So hindi lang din yun yung ginawa natin sa ating motor. So binuksan ko na rin yung ating CVT at nilinisan ko yung pinaka-pulley natin at yung bell. So nakita natin may mga debris na naman ulit na nandun, kaya yun yung mga tinanggal natin. Hindi ko na siya totally na hinugasan pa ng sabon kasi very minimal lang naman yung dumi niya. So wala pa naman tayo nakikitang grasa na dumikit sa pinaka crankcase natin, tsaka pati dun sa pinaka-pulley natin, maayos pa naman. No need na natin siyang hugasan ng sabon. Almost nasa 1,500 simula nung naglinis tayo sa ating CVT parts. So, okay pa naman. So, sa 1,500, ang masasabi ko kapag nag-open kayo ng inyong CVT, malinis pa naman. Pero may mga, may mga parts lang talaga na nalalagyan siya ng mga debris nung lining, tapos nung fan belt niya. Yun lang yung mga lilinisan nyo kung sakaling mag-open kayo na nasa 1,500 to 2,000 siguro, okay pa. Pero kapag narating niya ang 3,000 odo, siguro yun yung time naman na lilinisin nyo na, gagamit kayo ng sabon or kahit anong panlinis na CVT cleaner. So pwede nyo gamitin yan. Nakadepende na lang sa diskarte ng gagawa kung ano talaga yung trip niya. Kung gusto niya ng mas malinis, ayun, gamit siya ng sabon. Or kapag gusto niya naman na mabilisang linis lang, pwede siyang gumamit ng CVT cleaner para hindi siya mahirapan. Ayan, so nakadepende na sa trip nyo yan kung ano talaga yung preferred nyo. Kung gusto nyo ng malinis talaga, so maglalaan talaga kayo ng oras kasi sasabunin nyo lahat yung bawat parts ng ating CVT. So kapag gusto nyo naman ng madali ang gawa at malinis naman, pwede kayong gumamit ng mga CVT cleaner. Nakadepende sa inyo kung ano talaga yung preferred nyo. Pwede nyo naman i-check yan every 1,000 km para makita nyo talaga if malinis pa or madumi or need na bang hugasan. So yung ginawa nating video na to is para dun sa mga beginner lang. Yung mga baguhang may Honda Click na nagdi-DIY, yung ating gamit na tools pala dito sa pinag-open natin dito sa ating airbox ay gumamit tayo ng 10mm na socket wrench and ilagay ko dun sa pinaka-impact wrench natin para mas mabilis nating matanggal. So nasa sa inyo naman kung ano yung gagamitin yung tools, pwede naman yung socket wrench o kaya T-wrench para mabuksan nyo. Kasi kapag open wrench yan, hindi nyo siya mabubuksan. So ayan, mainit na yung panahon. Expect nyo siguro na medyo madedelay yung video natin kasi paparating yung bagyo dito sa amin. So kung mapapansin nyo, mainit naman, okay naman yung panahon. Pero yung hangin, nararamdaman talaga na may paparating na bagyo. Ay, ganyan talaga. Ayan. So, katatapos kong nagpalipad pala ng drone dito sa may bypass at nagpa-practice ako. So, day 2 na ng pagpapalipad natin dito ng drone. First day of spring, and I just wanna sing to everything that's moving, every single